Hello po, magandang tanghali para sa inyong lahat at welcome sa ating Midday Boost program ngayon pong araw ng Tuesday. And as you know, Tuesday ay healing day. And kayo po na merong sakit, pwede kayong pumunta later on, alas 3 ng hapon. Yan po yung last meeting natin for today. Pwede kayong mag-participate, pwede kayong magdala ng bote ng tubig, and then imi-minister namin yung kagalingan para sa inyong katawan. Siguro may family members rin po kayo na kailangan ng healing. So, today is the day para sa healing. And still po, alam ninyo na tayo pa rin ay nagpe-prepare para sa Day of Pentecost. Karamihan po sa inyo, nakapag-anoint na po kayo ng oil sa ulo ninyo. And if ever po na hindi pa ninyo na-anoint yung sarili ninyo ng oil, so, kunin nyo po yung oil ninyo and then pwede nyo na pong i-anoint yung sarili ninyo ng oil. Though tanghali na po ngayon, supposed to be early in the morning, you are doing yung anointing. But I am here reminding you na every day, up until May 24, we are using yung oil to anoint yung sarili natin. And we are anointing yung sarili natin with one request na mabago tayo ng Diyos. That's the reason why I think ito na po yung final week na pinag-uusapan natin kung ano yung mga dapat nating baguhin. So, this coming Friday is gonna be the last. And alam ko marami pa tayong pag-uusapan. Pero napansin nyo po ba na within this, kung sa Friday ika-count, 15 episodes, we are just talking about yung mga dapat nating alisin, mga dapat nating baguhin. And today, ano po yung pag-uusapan natin? Let's talk about selfishness. Ibig sabihin, pagiging makasarili. Ano pong ibig sabihin ng word na selfishness? Tingnan natin. Selfishness is the excessive or exclusive concern for one's own welfare, advantage, or pleasure, disregarding the needs or feelings or interests of others. Sa Tagalog, ibig sabihin, yan po yung sobra-sobra na concern mo sa sarili mo, sa advantage mo, na nakakalimutan mo na merong iba, merong ibang tao. When we talk about itong selfishness na ito, sinabi dito na excessive, ibig sabihin intense. Hindi po sinasabi sa Biblia na hindi dapat natin mahalin yung sarili natin. Kailangan nating mahalin yung sarili natin. Pero kapag yan po ay napaka-excessive na, ang tawag na po sa iyo ay selfish. So, for example, when we talk about yung selfishness, kailangan nyo pong tingnan yung pinaka-intention mo. Like for example, when we talk about prosperity, when we talk about kasaganahan, alam nyo po na yung kasaganahan is regalo ng Diyos para sa tao. Pero kailan nagiging mali yung intention ng pagyaman? Alam nyo po ba kung kailan? Kapag naging selfish ka. Tingnan natin yung story na nandito. Ito ay story na binanggit ng Panginoong Hesus just to give us example na hindi tayo dapat maging selfish. Sabi po dito, at kwenento ni Jesus ang talinghagang ito. May isang mayamang may bukirin na umaani ng sagana. Sinabi niya sa kanyang sarili, ano kaya ang gagawin ko? Wala na akong mapaglagyan ng ani ko. Alam ko na, gigibain ko ang bodega ko at magpapagawa ako ng mas malaki at doon ko ilalagay ang ani at mga ari-arian ko. Next. At dahil marami na akong naipon para sa maraming taon, magpapahinga na lang ako. Kakain, iinom, magpapakaligaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, ngayong gabi ay babawiin ko sa iyo ang buhay mo. Kanino ngayon mapupunta ang lahat ng inipon mo para sa iyong sarili? Ganyan ang mangyayari sa taong nagpapayaman sa sarili, ngunit mahirap sa paningin ng Diyos. So, nakita nyo po, hindi kasalanan maging mayaman. Ang kasalanan, nagpapayaman ka sa sarili. Selfish ambition. Dito po,
maipapakita rin yung importance ng kaluluwa. Yung kaluluwa nyo po is napaka-importante. And when we talk about naman kaluluwa, tandaan nyo po na okay lang na maging makasarili ka pagdating sa kaluluwa. Sarili mong kaluluwa. What do I mean with that? Hindi magiging makasarili na iniisip mo lang sarili mo and kung totoong ligtas ka, ang gusto mo magligtas rin ng iba. Pero kapag mailalagay na sa alanganin yung salvation ng kaluluwa mo, diyan nagiging okay yung selfishness. Huwag mo pong isipin sa sarili mo, hindi, kailangan kong iligtas yung taong ito kahit ayaw naman niyang magpaligtas. Kung gusto ng tao magpaligtas, fine. Pwede mong ialay yung buhay mo. Pero kapag nandiyan na yung risk ng salvation mo, learn to say no as well. Ibig ko bang sabihin, kailangan natin maging selfish? Sabi ko nga, ang ibig sabihin ng kasamaan na selfishness is yung excessive. Anong ibig sabihin nun? Sobra-sobra na ginagamit mo na yan para sa sarili mong advantage. Actually, meron pong advice si Paul para sa atin. Huwag kayong gumawa ng anumang bagay dahil sa makasariling hangarin o sa paghahangad na maitaas ang sarili. Sa halip, magpakumbaba kayo sa isa't isa at ituring na mas mabuti ang iba kaysa sa inyo. Huwag lang ang sarili niyong kapakanan ang isipin ninyo, kundi ang kapakanan din ng iba. So, huwag daw isipin lang yung sarili. Mali rin na iniisip mo yung iba na nakakalimutan mo yung sarili mo. If you want to save others, kailangan nyo pong isipin, kailangan mo rin maligtas. Kung gusto mong ma-save yung family members mo, kailangan ang first thing, ikaw yung ligtas. Lagi nyo po yan tandaan. At ito po yung topic natin about selfishness ngayong araw. And tomorrow po, meron tayong panibagong version ng Bible study. Still, we are going to talk about Kingdom of God, but we are going to relate yung Kingdom of God sa marriage. So bukas po, meron tayong Bible study, 9 a.m. sa Tagalog. You can connect online kapag hindi kaya. But we still have 11, 3, at 9 p.m. yung English para sa online. Umaten po kayo. Maiintindihan nyo pa yung ibig sabihin ng kaharian ng Diyos. Ito po yung ating address. Kindly visit us at nandito po yung lahat ng information na kung saan naniniwala po kami na itong information na to is dapat nyong i-screenshot para pwede nyong ma-send sa mga invites ninyo this coming weekend. And kung wala pa po kayo nitong oil na ito, anong maganda nyong pwedeng gawin? Gumawa kayo ng purpose. Mag-pray kayo. Mag-pray kayo na matanggap nyo yung Holy Spirit. Yung oil ay sumisimbolo sa Espiritu Santo. Siguro may oil ka dyan na luma na, use that oil, anoint yung oil, yung sarili mo, and then ask God, baguhin mo ko. At baka, ang hinihingi sa iyo ng Diyos na baguhin this time is yung pagiging selfish mo. Okay? Mga kaibigan, hanggang dito yung program natin. Kung natulungan po kayo, please, i-share nyo po yung link na ito para sa lahat. Pagpalain po kayo ng Diyos and hanggang bukas po muli sa next episode natin.